Hinigpitan na ang pagbabantay ngayon sa mga airports at seaports para pigilan ang posibleng paglabas ng bansa ng negosyanteng si Atong Ang, isa sa mga akusado sa pagkawala ng ilang sabongero noong taong 2021 at 2022 sa Laguna. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naka-heightened monitoring na ang lahat ng port of exit sa bansa bilang bahagi ng manhunt kay Ang dahil sa nakabimbing mga warrant of arrest rito. Giit ng PNP kung sa tingin naman ni Ang na inosente ito, pinaalalahanan siyang sumuko at harapin ang kaso. Sa kabuuan ay 18 ang mga akusado sa kaso na kinabibilangan ng 10 pulis na pawang mga dismissed at 8 sibilyan kabilang na si Ang. Nahaharap ang mga ito sa 15 bilang ng kidnapping at serious illegal detention at 4 na bilang ng kidnapping with homicide. Samantala, sa kanyang press conference, kinumpirma mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang 10 milyong pisong reward money para kay Atong Ang. Umaasa sa Remulla na makatutulong ang malaking halaga na ito para mahuli si Ang. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na mahihirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Itinuring na rin ni Remulla si Ang bilang #1 most wanted person sa bansa. Armed and dangerous rin anya ito dahil sa kapasidad nitong kumastos para sa kanyang proteksyon. Kasama po si Atong sa siguro may ituturing natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing about 100 over 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Angelito Magno na agad nitong ipinatupad ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Atong Ang at iba pang sangkot sa mismong oras na mailabas ito ng korte nitong Miyerkules, Enero 14. Tinungo ng mga ahente ng NBI ang kilalang address na may kaugnayan kay Ang. Ayon sa NBI, karamihan sa mga akusado ay nasa kustodiya na ng mga otoridad, kabilang ang ilang miyembro ng Philippine National Police na inilagay na sa restricted custody kahit bago pa mailabas ang warrant. Lumalabas na si Charlie Atong Ang na lamang ang hindi pa nahuhuli o sumusuko. Even prior to the issuance of the warrant of arrest. And the other civilians, I believe, are already arrested or in their custody already. So parang ang lumalabas sa ngayon ay si Mr. Charlie Atong Ang na lang ang hindi pa nahuhuli o hindi pa sumusurrender. Sinabi naman ni A.D. Romel Vallejo, Assistant Director for Investigation Service, na nag-deploy na ang NBI ng mga ahente, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati sa mga regional at district offices. Pinaigting na rin ang information gathering at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang mabilis na matunton ang kinaroroonan ng akusado. Aminado ang NBI na isang hamon ang paghahanap kay Atong Ang dahil sa umano'y lawak ng kanyang resources at koneksyon. Gayunpaman, iginiit ng ahensya na hindi ito magiging hadlang sa kanilang operasyon. Siyempre, alam naman natin na maraming tauhan siya, marami siyang pera, maraming resources at maraming lugar na pwedeng pagtaguan at pwedeng kumukup sa kanya. Pero hindi po yan dapat maging hadlang sa paghahanap natin sa kanya. Dagdag pa ni Deputy Director for Operation Attorney Jose Justo Yap, wala umanong natatanggap na impormasyon ang NBI na umalis ng bansa si Atong Ang. Batay sa datos mula sa Bureau of Immigration at iba pang reliable sources, naniniwala ang NBI na nasa Pilipinas pa rin ito at patuloy ang 24/7 manhunt operation laban sa kanya. So far, wala pa naman tayong information to that effect. So, andito pa siya. Tiniyak din ng NBI na mahigpit ang kanilang koordinasyon
sa iba't ibang ahensya upang maiwasan ang anumang tangkang pagdaan sa tinatawag na backdoor ng sinumang akusado. Well, the monitoring of the backdoor is actually a function more by another agency. But what we can guarantee to you is even before the issuance of the warrants of arrest, we are actually in constant coordination with these agencies. Samantala, pinasalamatan ng NBI ang Department of Interior and local government units sa pag-aalok ng 10 milyong pisong pabuya para sa impormasyong magre-resulta sa pagka-aresto kay Atong Ang. Ayon sa NBI, malaking tulong ito upang mahikayat ang mga taong may nalalaman sa kinaroroonan ng akusado na makipagtulungan sa mga otoridad. Advice ko, surrender now peacefully and we will treat you with respect. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Nabanggit po kahapon ng BI na wala pong travel record si Atong Ang. May possibility po kaya na dumaan siya sa backdoor kung hindi na po siya matuntun dun sa mga properties dito? Mahirap gawin sa panahon ngayon yan kasi kahit naman sa backdoor may mga assets tayo. So, para sa akin, mahirapan siya. Andito lang yan. He's around the Luzon Island. So, I think with the full resources of the CIDG, makikita namin siya. Sec, follow up lang din po. Sa 10 million po na reward, saan po natin kukunin yung pondo po na yun? Sa pondo ng DILG, sa Intelligence Fund ng DILG. And correct me if I'm wrong, na-mention niyo po kanina, siya na po ang tinuturing na most wanted person in the Philippines. Para sa akin, siya ang most wanted ngayon. Sir, itinuturing ba nating isang malaking challenge ang paghuli kay Atong Ang sa dami ng pera niya, sa mga assets niya? Ang aking pagkaalam, saka sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong, at the peak of isabong, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nanaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo, kung ganong kalaki ang kita niya, kung anong klaseng resources ang meron siya para magtago at para gumamit ng pwersa at para kumuha ng mga bodyguard at para kumuha ng mga taguan. Pero yung 1 billion pesos a day na yan ay may hangganan lang. It is hard to fight the Philippine government. Sisiguraduhin namin na ang kanyang kakayahan ay man-neutralize sa kapangyarihan ng batas. Like I said before, Atong Ang is now a poor man with a lot of money. Napakarami niyang salapi, pero napakahirap yung tao yan. Sir, sa BI po, sir, na-monitor ba natin kung nasa bansa pa si Mr. Atong Ang? Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Sir, meron pa bang mga properties si Mr. Atong Ang na hindi pa napuntahan ng mga otoridad? There are properties ma'am na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang panahon ng paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na nakagamit siya po ng dami. But we're continually monitoring. Pero sir, so far, simula kahapon hanggang ngayon, walang nagbibigay pa ng information kung saan siya possible na matagpuan. There are information ma'am coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong at naiintindihan nila. And we'd like to thank the Secretary of the si Secretary SILG, sir, for setting up the reward ng 10 million. It will help a lot sa manhunt operation. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Gaston? Yes, sir. Dagdag lang. We'd like to congratulate the Department of Justice. 43 months po nilang tinrabaho to. Sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabugeros. Justice for all his illegal acts.